Grade 3 second quarter examination, subject Filipino. Ito na yung mga katanungan. Ano ang iyong natutunan sa kwento ng Wanted, Lolit Lamok ng Dengue? Ang natutunan ko sa dengue ay para hindi magkaroon ng dengue ay dapat lagi malinis ang bahay. Dapat po lagi umiinom ng tubig. Tsaka dapat po kumakain kayo ng tama. Ayan. Ikwento mo yung karanasan o experience nung ikaw ay nagka-dengue. Nagka-dengue po ako. Dengue fever po. Ay nakakamatay daw. Pero ako po, hindi na confine. Pero nadala sa ospital. Doon pa lang po nalaman na dengue pala ang sakit ko. Nahirapan ka ba? Ilang beses po ako kinunan ng dugo. So, uugaliin mo na ba kumain ng tama? Opo. Next tanong, sunod. Isa lang. Okay. Tungkol saan ang kwento ng ang bagong kaibigan ni Bing Butiki? Bing Butiki. Bing Butiki. Bing Butiki. Tungkol saan ang kwento daw ng ang bagong kaibigan ni Bing Butiki? Ang bagong kaibigan ni Bing Butiki. Kasi po, si Bing Butiki ay nakatira sa bahay ng lola at lolo din. Nakalimutan ko pangalan ng lola. Tapos, isang araw, naglaro sila ang mga kalaro nila. Tapos po, dumating si Kuya Bobet. At ang anak niyang si Aina. Tuloy mo lang. Tapos, sabi ni Bing, "Uy, tinan mo si Kuya Bobet." Sabi nung isang nakaganon na butiki. Sabi daw niya, si Kuya Bobet nung maliit pa, pilyo raw. Kasi po daw, nung bata pa siya, nang huhuli ng butiki sa lalagyan, jar. Tapos po, sabi ni Bing Butiki, mabait si Kuya Bobet ngayon, tsaka ang anak niya si Aina, cute na cute. Sabi nung may salamin, cute pero baka ganun makulatin kagaya ng tatay niya. Sabi ng nanay ko nga like daughter, like father. I like father, like daughter. Tapos, sabi ni Lolo din, Aina, nasan ang mga butiki? Tapos sabi ni Aina, 3 years old lang. Ayun pa. Tapos,
Baka daw maingay sila. Tapos sabi ni Bing Butiki, bababa daw siya. Sabi nila lahat, wag bumaba kasi baka hulihin siya. Sabi nung pinakamaliit na Butiki, bumaba daw siya. So bumaba si Bing Butiki. Tapos natuwa si Aina. Tapos nung araw na yon, lagi sila naglalaro si Aina at ng mga Butiki. Ano ang pagkakaiba ng pangalan pamilang at ang pangalan di pamilang? Magbigay ng halimbawa. Ang pangalan pamilang ay pangalang mabibilang mo. Ang pangalan di pamilang, ang mga pangalan di mo mabibilang. Magbigay ng halimbawa. Ilan po? Magbigay ng 3 halimbawa. Isang pangalan na pamilang ay lapis. Isa pang pangalan pamilang ay suklay. Isa pang pangalan pamilang ay unan. Isang pangalan di pamilang ay harina. Isa pang pangalan di pamilang ay buhok. Isa pang pangalan di pamilang ay bigas. Ikwento ang istorya ng kumot ni Dora. Anong aral ang matutunan sa kwentong ito? Sa kumot ni Dora, nung isang gabi, sabi ng tatay niya, masyado maiksi ang kumot. Hindi pwede What? Ano yan? Hindi pwedeng. roll. Tapos, sabi ni Dora, hindi daw, tapos tinignan ni Dora yung kumot niya. Hindi naman maiksi. Baka daw ang kumot ng nanay at tatay niya ay maiksi. Nagdasal siya na pakabili ng kumot para hindi na maiksi ang kumot ng nanay at tatay niya. Nung umaga, lagi naman lahat sila may itlog at hotdog sa plato nila. Pero nakita ni Dora na siya lang yung may hotdog sa plato. Bakit daw wala silang hotdog? Kasi daw maiksi ang kumot. Tapos tatanong niya sana sa teacher kung ano yung sinabi ng tatay niya, pero hindi nakalimutan niya. Tapos susundo o hahatid galing sa eskwelahan. Susunduin. Sinundo ng lola niya galing sa eskwelahan pa uwi. Tapos tinanong ni Dora tungkol sa sinabi ng tatay niya. Sabi ni lola niya na pag
maiksi daw ang kumot, ibig sabihin, hindi saying, Sige. sasabi. Tapos, pag maiksi yung kumot, wala masyadong pera, hindi makakabili ng ganito at ganyan at titipid muna. Pag mahaba ang kumot, ibig sabihin, luck. Luck. Ibig sabihin may pera. Pero, yung natutunan kong aral, kahit na madami kayong pera, magtipid-tipid at huwag gagastos sa kung ano-ano. Okay. Ayan lang. May gusto ko pa idagdag. Thank you. Salamat. Salamat!